Humanda kayo hang dali may bagong laro sa taas ng net. Matagal-tagal na nating nakikitang si Tatsuzara ang mukha ng PNVF. Pero ngayon, nagpalit na ang liderato. Di ito trade-in, di ito transfer. Isa itong major upset. Sino ang mananalo? Sino ang bibitaw? At ano ang ibig sabihin nito para sa volleyball natin? Tara, usisain natin to hanggang sa breakpoint. Una, setting the court. Ano ang PNVF at bakit importante to? Ang PNVF o Philippine National Volleyball Federation ang opisyal na nangangalaga sa volleyball sa Pilipinas. Siya rin ang nagbibigay ng pondo, suporta at plano para sa national teams, pati na rin sa infrastructure. Kaya kapag may turnover sa leadership, malaking bagay yan. Si Ramon Tatsuzara, ang outgoing presidente, ay kilalang kilala sa volleyball scene. May malalim siyang koneksyon, hindi lang sa lokal na volleyball, kundi pati na rin sa international level. Pero ngayon, nagpalit na ang liderato. At ang bagong playmaker, si Anthony or Tony Boy Liao, na kilala rin sa PVL o Premier Volleyball League. Pangalawa, the election drama. Paano nangyari to? Mayroong 48 stakeholders ng PNVF na bumoto sa isang matagal na eleksyon, tumagal ng halos 5 oras. Kailangan pumili ng bawat stakeholder ng 13 board members. Sa dulo ng day-long battle, hindi nakapasok si Suzara sa top 13 board. Iyon ang naging turning point. Ang huling spot, yung 13th spot, ay napunta kay Maria Socorro Calleja na nagtapos sa 13th rank na may 26 votes. Pangatlo, sino-sino ang mga nakapaloob sa bagong board? Kasama sa bagong board ang mga pangalan na dapat bantayan dahil may potensyal silang baguhin ang direksyon ng volleyball sa bansa. Narito ang ilan. Tony Boy Liao, bagong presidente, mahaba ang track record sa PVL at maraming kaalaman sa grassroots at pro volleyball. Charo Soriano, kilala sa volleyball scene, may experience sa organizing at pagiging atleta. Si Father Vic Talvo, Miko Vargas, Sherwin Maganda, Daniel Congo at Edward Lee at Maria Socorro Calleja ay kasama silang lahat sa bagong 13-member board. Pang-apat, bakit nagulat ang marami? Mahalaga ito dahil matagal na si Suzara sa pwesto at maraming proyekto ang nailatag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang dito ang pag-host ng FIVB Men's Volleyball World Championship na may tinatayang gastos na 2 bilyon. Malaking saklaw ito para sa volleyball sa bansa. Yan yung sinasabi mong controversial hosting, ah? Kaya malaking tanong ngayon, ano ang mangyayari sa mga existing plants? Papatuisin ba ng bagong board ang mga naumpisahan o magkakaroon ng radical shift? Panglima, ano to para sa national team at para sa PVL? Bilang bagong presidente, malaking responsibilidad ni Liao ang pag-aayos ng paghanda para sa 33rd Southeast Asian Games. Sa kabilang banda, may tension rin sa pagitan ng PNVF at PVL dati, kaya maraming manonood ang nagtatanong, magiging mas aligned ba ang national program at professional league? Pwedeng itong maging pagkakataon para sa bagong simula, mas malinaw na plano sa training, mas maayos na sistema ng pagpili ng national players at baka mas sustainable na suporta sa pambansang kupunan. Pang-anim, importante para sa fans. Para sa mga manonood, fans at supporters ng volleyball, ang pagbabago sa pamumuno ay hindi lang paraan para magpalit ng pangalan sa header. May impact ito sa funding, player pathway, international performance at grassroots development. Ito rin ang pagkakataon para sa mas malakas na voice ng fans. Pwede nating maisiguro na ang susunod na board ay may transparency at may goal na hindi lang mag-trophy kundi magtayo ng long-term volleyball ecosystem. Para sa mga mandalaro, bagong leadership equals bagong opportunities, lalo na kung seryoso ang bagong board sa pag-i-invest sa development. Pang-7, challenges and possibilities. Challenge, lalo na sa transition, may risk na madelay ang mga nakaplanong proyekto na nasa ilalim ni Suzara. Challenge 2, kailangan ni Liao ng trust mula sa mga stakeholders. Hindi lang sila dapat magka-board, pero dapat may shared vision. Opportunity,
Pwede siyang magdala ng bagong energy mula sa PVL side, synergy sa National League at Federation. Opportunity 2. Pwede siyang tumutok sa professional development, grassroots programs at global exposure ng mga manlalaro. Opportunity 3. Kung gagawin niya ng maayos, pwedeng maging turning point ito sa volleyball sa Pilipinas, hindi lang para manalo, kundi magtayo ng sustainable system. At yan ang storya ng isa sa pinakamalaking shake-up sa Philippine volleyball ngayon. Si Tony Boy Liao, ang bagong presidente ng PNVF, ay nag-take over mula kay Tats Suzara sa isang eleksyon na puno ng tensyon, sorpresa at posibleng bagong kabanata. Para sa mga volleyball fans, patuloy tayong nakatutok dahil sa susunod na buwan, makikita natin kung ano ang mangyayari. Kung ang bagong board ba ay magtatayo ng legacy o ito ay isang panibago lamang trade. So kung ikaw ay lover ng volleyball, player man o fan, huwag mawala sa radars. Subscribe kayo, i-like, i-share itong video kung gusto nyong sundan ko pa ang developments at i-comment sa baba kung ano ang palagay nyo sa bagong liderato ng PNVF. Game changer ba ito o isang gamble? Hanggang sa susunod, ito si Joust Volley. Keep spiking, keep supporting, at para sa volleyball natin, laban lang! What the team owners have agreed on was that when the teams are eliminated, if they have players that are in the national pool, they will be released to the national team. But until they get eliminated, they'll keep on playing for the team. You know? So, what we're looking at is a lot of these players will be playing until the championship. So after November 29 or 30 is when they will be actually, everybody will be released. They are, depending on the players or the teams, if they, but there's no restriction. Normally, I think the schedule for those that are playing in the league, their training for the national pool is Sunday and Monday. Depende na sa mga players yun kung gusto nilang sumipot doon, di ba? Get one scoop. Kulay. Ano na protein? Coach na ba? Ay, dalawa po. Ay, ayaw. Hindi pa. Si Ate Mas, naibo na naman ako. Diba, ni G? Kaso na ito, sabi ni Coach. Again. Hipon. Dito na. Mom. Your mom. Mom. Let's go, Mom. Mom. Ate Mar. Marlon. Ikaw bumili niya eh. I already had one. Make it two, Vani. For the gram. For jersey number daw. Ayan, ano din na drawing mo, Bi? Enyo to te. Eyo. Tabella. Enyo. Yes, scout tayo. Nakita, tapos na, Bi. Sorry, talo pala kami. Buwang ka talaga. Walang tatawa. Ay. Ano mo ng dolphin daw? Kaninong dolphin tayo? Diyan, nalulunod na ako sa tubig. Hindi ka mamanginom. Ginabi na lang talaga. Lakad pa din. Bakit ka dyan nakahawak? Hello, antok ka na eh. Antok. Kaya, tingin muna. Yan, tingin. Kaya. Video. Oh my God.